Tatay Veran may planong gumawa ng sariling YouTube channel. Gaano po kaya ito katotoo mga kalingap? Ang buong detalye sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po natin suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan at konting paunawa po kung maaari ay tapusin niyo muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Wala namang official na pahayag si Kalingap Rob na hindi nakalingap. Katunayan ay ayaw nga po pa-reaksyonan yan, pero may nagbablog at may nag-reaksyon yung kampo mismo ng bagong kampo. Pero ito na, at may pahayag itong si Doc na doon man nagpaalam si Marie, nagpaalam si Marie at hinihintay na lang daw po ang sagot. At di umano, hindi raw binabasa yung comment. Hindi raw binabasa ni Kalingap Rob. Gaano katotoo? Totoo nga ba? So wala tayong alam kung ito man ay makatotohanan. Ano po? Pero kung sakali man po na ito ay totoo, marapat po ba na si Doc ay agad-agad agarang mag-announce na kung totoo dapat itong mga bagay na to para lang ito sa pamilya at kay Kalingap Rob? Kung meron man na mag-announce, walang iba kung hindi sa Kalingap Rob. Pero nauna-una ang Doc. Ang tanong, bakit alam ni Doc? So i-analyze po natin yan, pagbabangkain po natin yan. Bakit alam ni Doc ang personal messenger ni Madi? Ni Padi? Ayun, wala pa nga pong kumpirmasyon mga kalingap mula kay Kalingap Rob kung ano ba yung desisyon niya. Kung totoo ba na nagpaalam ang pamilya Batalero, si Tatay Veran at si Nanay Handel, na kung sila po talaga ay aalis na ng Kalingap. Siguro, pag uwi po ni Kalingap Rob, ay malalaman po natin kung ano ba talaga yung totoo, kung ano po ang pasya. At sa nakikita ko po mga kalingap, ay kung ito nga po ay totoo, ay ibibigay po ni Kalingap Rob yung kagustuhan ng pamilya ni Viancy, ng kanyang magulang. At ang beneficiary naman po ni Kalingap Rob ay si Viancy, hindi naman po itong magulang niya. Pero kilala po natin si Viancy. Pagdating po sa kanyang magulang, alam naman po natin mabait ito at masunurin. Kung ano ang gusto ng magulang ay siya din pong sinusunod. Sila ay makilala, medyo malalim ang ugnayan sa pagitan ng pamilya at ng Kalingap. Malalim, hindi ganun lang na basta magkakilala, natulungan sila. Sa isang iglap, kapag gusto na katahimikan at gusto na nilang ayaw magpa-vlog, ganun na lang po ba na mag-chat? Huwag mo na kaming i-vlog. Ganun po ba kasimple? Ang mga bagay na to, mas maganda, personal. Na sila ay magkausap. Kausapin personal si Kalingap Rob. Ano ba naman yun? May tricycle or mag-chat. Gusto ko po kayong makausap. Patungkol po saan? Patungkol po sa mga bagay-bagay para sa katahimikan. Hindi ko po sasabihin sa chat, makausap ko na lang kayo personal. Ganun po, dapat. Pero ito, opinion ng number 1 reactor. Ano ba ang marapat gawin? Kasi hindi ganun kadali. Okay, fine, no problem yun kung magpaalam, kung hingi ng katahimikan. Pero unfair. Bakit hingi ng katahimikan doon sa tao nakatulong at walang ginawang masama si Kalingap Rob? Bakit doon hingi? Bakit doon magpapaalam? Doon magpaalam sa gumawa ng issue. Doon magpaalam sa nagkaray-karay sa kanila sa pangal. Wait, nag-glitch. Doon magpaalam sa gumawa ng issue ng nagkaray-karay sa kanila sa ka-issuehan. Sino kay Doc? Doon magpaalam na huwag silang i-vlog para magkaroon ng katahimikan. Tama po ba ako o mali? Malamang mali ako sa mga makapanig doon sa mga kabilang kampo. Ano po? Mali ako sa kanila. Ay, siyempre, ganun talaga yun. Itutuwis nilang mali ako. Ano mali ko doon? Na hindi siya pwede mag-announce at napakaaga pa. Mauwi sa bashing. Kailangan maprotektahan pa din ang dalaga. Ay, ano ngayon? Ano nangyari? Di marami nang nababas. Ayun, tamang-tama po yun mga kalingap. Kung gusto nga po ng katahimikan ay talagang napakainam po na pag-usapan ng maayos at magpaalam ng maayos. Hindi po yung basta chat lang, basta text lang. Mas mabuti po talaga at mas maganda yung personal na pag-uusap. Kung ayaw naman na po talaga nila, ay wala po tayo diyang magagawa. Ito po ay desisyon nila. Kailangan po natin respeto at igalang. At tulad nga po mga kalingap ng sinabi ni Ma'am Bopil, ay meron naman po pinagsamahan. Hindi lang naman po araw o linggo. Taon po talaga at 2 taon po iyon. Kaya mas mainam po talaga na pinag-uusapan ito ng maayos. Mahirap po yung ganito na
text lang or chat lang na pagpapaalam. Mas maganda po talaga na personal na pag-uusap para po kung sakali sa hinaharap ay wala pong galit, wala pong may sama ng loob, kumbaga ay maayos pa rin ang koneksyon. Malalim ang pinagsamahan, hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan. Malalim ang ugnayan, malalim ang relasyon. Hindi relasyon na magsyota lamang, kumbaga. Tapos, kung ito man ay totoo, yung sinasabi ni Doc, eh hindi, kaya kausapin nyo personal. Kung totoo, So matagal pa po mga Kalingap, ilang araw pa po yung hintayin natin kung ano ba talaga yung masasabi dito ni Kalingap Rob, ano ba ang kanyang pasya, kung sakali nga pong totoo itong gusto nang umalis ng magulang ni Biancy sa Kalingap. At bukod nga po dito mga Kalingap ay meron pong balibalita na may plano nga pong gumawa itong si Tatay Veran ng sariling YouTube channel. At palagay ko naman ay wala pong problema kung gumawa si Tatay Veran ng sarili niyang YouTube channel. Mas mainam nga po ito at dagdag income nila. May tindahan, may babuyan, at kung ipupush nga po itong paggawa ng sariling YouTube channel, ay ito po ay dagdag po talaga sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa nakikita po natin ay baka nga po mas pumunta pa yung mga sponsor kay Tatay Veran kaysa nga po kay Doc. Ganun pa man ay desisyon po nila yan. Kung gusto po nilang gumawa ng sariling YouTube channel o mag-vlog ay wala pong problema. Sa tingin ko naman po ay ayos din naman po ito at makakatulong sa kanilang pamilya. Pero ang tanong ay kakayanin po kaya yung mga pambabash? Alam naman po natin sa social media talaga ay hindi po maiiwasan yung mga pambabatikos. Ngayon pa nga lang po na wala po silang YouTube channel ay sumasagot na po sila sa mga basher. Paano pa po pag nagkaroon na ng sariling YouTube channel? Mas maraming basher. Ibig sabihin ay di marami pong pagsagot. Talagang papatulan lahat ng mga basher. At alam na alam po natin sa mundo ng social media ay wala po diyang katahimikan. Talagang konting kibot, konting galaw, kahit tama, ito ay mali. Maling-mali po ito sa mga basher, lalo na kung ayaw sa'yo ng viewers, ng mga supporters, ay talagang dudurugin ka sa pambabatikos. kinikim-kim, ano ba ang kaproblemahan? Mapag-uusapan, magkaliwanagan, magkaharap ang founder ng Kalingap, ang anak ng Kalingap. Wala namang problema baga nga kung gusto baga. Ay bakit baga nga? Ay wala man tayong magagawa. Kaya lang hindi po pwede, hindi sapat. Yun, chat lang sa kabila ng lahat. Doon na lang muna tayo sa ilang taon. 2 taon na lang muna. Hindi na natin isama yung mga butal na buwan. Yung 2 taon na ang Kalingap nandyan sa piling ninyo. Nandyan. Nakaalalay sa inyo. Ayaw kong sabihin ang salitang tumutulong sa inyo dahil baka na naman sabihin ko ng iba na makikita ng utak ay kung ano na naman. Nakaalalay sa inyo. Hindi ganun. Machat lang. Ayaw ko magsalita ng direct to the point. Talagang makakasakit, makaka-offend. Pero intindihin nyo kung ano yung nais kong ipuntuhin. Iparating. Doon na lang sa 2 taon. Alam nyo na yun kung ano yun. Ano pa? Tuloy, Kuya July. Ano po, kung ako tatanungin, pinakamaganda, puntahan, makipag-usap ng maayos. Yun eh. Makipag-usap ng maayos, masisiyan, heart to heart. At bakit? Ito ang aking tanong kasi. Kaya mahirap kasi pag ako mag-reaction eh. Okay, fine. Magpaalam. No problem yun. Wala problema kay Kalingap Rob kung talagang gusto nila. Pag nagpaalam kay Kalingap Rob, magpaalam din kay Doc. Pero ang tanong ko, bakit magpapaalam kay Kalingap Rob na walang ginawa? Walang nagawang masama si Kalingap Rob sa kanila? Sino ba ang gawa ng issue na karay-karay? Hindi ba yung dalawa, si Bulaga? At saka si ano? Si Doc? Walang ginawang masama si Kalingap Rob. Katahimikan, dahil nababas, katahimikan daw. Ayaw kay Doc, magulo, ayaw ng gulo. Ayaw ng gulo. Okay, maintindihan. Sino ba gumagawa at nagkakaray-karay sa pangalan? Hindi ba si Doc? Karay-karay? Hindi nga binablag ni Kalingap Rob. Last na vlog, kailan ba? Nung pumunta sila ni Edo. Wala na. May katahimikan? Hindi ba't walang katahimikan? Di ba? Hindi nga binablag ni Kalingap Rob. At tagal na. Mag-iisang buwan na yung episode 98, 97. And then yung last na punta ron, yung kasama sa Edo na humingi ng dispensa. Hindi na binalag. So, eto, ang tanong, may katahimikan ba? Kahit hindi i-vlog, walang katahimikan. Hanggang dyan na nagbablog si Doc, o magsabi na naman, galit ako. Hindi ako galit. Ano po, kung ako tatanungin, pinakamaganda, puntahan, makipag-usap ng maayos para magkaintindihan. Ayun ang tama. Para hindi kita magkaintindihan, magkapaliwanagan, hindi pwede through messenger. Sabi ko nga sa inyo, ang relasyon hindi lang magjowa, malalim ang relasyon.